Pumunta nga pala kami ng Kalangaman Island para mag-explore at mapuntahan ang napaka-famous na the longest sandbar in the Philippines. Pero ito yung nangyari. Good morning mga friends. Sobrang na-excite nga pala ako ngayon. Magbabakasyon kasi kami doon sa probinsya ng papa ko, sa Leyte. Mga ilang buwan na din kasi akong hindi nakapunta doon. At mas exciting pa ngayon kasi halos kompleto kaming lahat na pupunta doon. Fast forward na nga din pala to. Hindi na kasi ako nakapag-video mga friends. Kasi aside sa sobrang dami naming dala, natutulog talaga ako pag bumubiyahe. Ito nga pala yung view sa likod ng bahay namin dito sa Leyte mga friends. Isa talaga to sa rason kung bakit gustong gusto ko talaga pumunta dito kasi pagkapunta mo sa likod ng bahay namin dagat na agad yung nakikita mo. Sa part nga pala na to is bumibiyahe na kami papuntang Kalangaman Island mga friends. Pagpasensyahan nyo na kung medyo magulo yung pagka-video ko mga friends. Late ko na din kasi talagang napagdesisyonan na mag-video ako. Before nga pala kami bumiyahe papuntang Kalangaman Island is nagstay pala muna kami ng mga isang linggo doon sa bahay ni mama at papa sa Liloan, Southern Leyte. Kaso hindi talaga ako nakapag-video kasi in-enjoy ko talaga yung pagstay ko doon. Yan nga palang binili namin, isang tawag namin dyan is moron. Yan yung isa sa delicacies ng mga waray. Sana matry nyo din to mga friends kasi sobrang sarap talaga nito. Nagluluto din kasi ng moron dati si mama. Pero ngayon minsan na lang kasi sobrang maproseso talaga yung paggawa ng moron. Dito pala na part is hindi na ako ang nagbi-video niyan kasi nga natutulog talaga ako pag bumibiyahe. At ginising na nga lang nila ako dito kasi nga andito na kami sa Palumpon, Southern Leyte. Dito nga pala kayo kukuha ng ticket para makasakay ng barge o ng pump boat. 4,500 nga pala yung isang pump boat. Kaya naman kung onti lang talaga kayo is maghihintay kayo na mapuno yung pump boat para for the go na. At syempre naman paghahati-hatian ninyo ng makakasabayan nyo yung 4,500. Back and forth na din nga pala yun. Sasakay na nga pala kami ng pump boat dyan. Mga 18 din kasi kami kaya let it go na agad. Nag-uusap nga pala kami ng pamangkin ko dyan. Matagal-tagal na din kasi kaming hindi nagkita. Kasi nga nasa malayo na siya nag-aaral. Dito naman sa part na to is di bali na magkahirap-hirap basta makapag-video. Tama, let it go. Ayaw, kaya kung kuan ang langgam. Lumapit nga din pala sa amin yung trabahante nilang babae. Nagtanong kasi siya kung okay lang ba kung meron silang isabay na 4 na tao. Ito kasing 4 na tao na to is nakapag-book na talaga sila. Kaso nga lang naiwan sila. Hinintay daw kasi nila yung litson nilang maluto. Kaya ayun, naiwan tuloy. Tama, let it go. Siyempre pumayag naman kami kasi instead of 4,500 is nabawasan na yung babayaran namin. Tama, let it go. Required nga pala din talaga dito na mag life jacket talaga. Kakaiba nga din pala yung nasakyan naming pump boat kasi merong pop-up. Meron din nga pala silang orientation kung ano yung mga bawal at kung ano yung mga pwedeng gawin. Ito yung sinasabi ko, merong pop-up, pakinggan nyo. Parang truck lang sa highway. Tama, let it go. Ay, nag-iimot pa talaga tong pamangkin ko. Tama. Isa pa to oh. Nai-enjoy talaga nila yung biyahe sa dagat. Siyempre, hindi din tayo magpapahuli. May paimot-imot din tayo. Tama, let it go. Nagugutom na din nga pala kami sa part na to. Di pa kasi kami nag-umagahan. Kaya nagpika-pika na lang kami ng fried siomay. Dinistribute ko na nga dun sa mga kasama namin. At saka sobrang takam na din talaga kami dito sa litson. Pero kasing litson yung sumabay sa amin. Grabe, ang bango-bango. Akala ko nga bibigyan kami. Chawot lang. Let it go. Makikita mo talaga nagutom na yung mga kasama namin. Parang 10 AM na din kasi yan. Matatanaw mo na nga din pala dito yung isla. Na-excite na talaga kami sa part na yan kasi makikita na namin yung sandbar. Pero parang may napapansin kami kasi hindi talaga namin nakikita. Medyo visible naman kaso nga lang hindi talaga siya pwedeng puntahan kasi sobrang taas pala ng high tide. Tama, let it go. Medyo nadismaya talaga kami kasi yun talaga yung pinuntahan talaga namin dito. Kaso bawing-bawi kasi sobrang ganda talaga ng isla. Grabe. Oo nga pala, na KMJS na din daw pala to. Kaya pala sobrang daming tao. Grabe. Sa totoo lang, binabaan ko talaga yung expectation ko mga friends. Kasi baka maganda lang sa picture at video tapos hindi masyado sa personal. Pero grabe, ang ganda talaga. Ay,
Ay, si OA, let it go. Dito nga pala kami sa cottage na to pumesto, yung katabi lang ng Kalangaman Island na signage. Nakalimutan ko nga lang itanong kung magkano yung cottage nila. Tingnan niyo yung dagat guys, sobrang clear ng tubig talaga, grabe. At ang linis din ng buhangin ha, wala ka talagang basura makikita. At syempre, hindi na dapat pahintayin yung pagkain. Dapat lamunin na agad. Tama. Let it go. Isa din nga pala sa rule nila dito guys is bawal mag-iwan ng basura. Yung mga basura nyo kasi is dapat nyo dalhin sa pump boat nyo. Tapos yung crew ng pump boat na mismo yung magtatapon ng basura. Tara, ipasal ko kayo dito sa isla mga friends. Ito nga pala yung view sa kabilang side ng island mga friends. At dito din kayo mag-i-snorkeling kasi sobrang dami talagang isda dyan. Pwede din kayo magrenta ng pang snorkel doon sa tindahan nila. Pwede nga din pala dito mag-kayak at saka mag-swimming syempre. Kaso hindi talaga ako nakapag-video doon sa side ng may sandbar kasi pinagbabawal talaga nilang pumunta doon lalo na pag high tide kasi malakas daw yung current doon. Di na din ako nakapag-video ng sobrang dami mga friends. Iba kasi ako pag gusto ko mag-enjoy is i-enjoyin ko talaga, hindi talaga ko hahawak ng cellphone. Hinihintay na lang din namin dito yung pump boat namin mga friends. Hindi nga din pala kami nakapagbanlaw kasi bawal dito yung shampoo at conditioner kaya tiis-tiis na lang muna sa dry na buhok. Ganto nga pala dapat yung makikita namin sa sandbar kaso ganto yung nakikita namin dahil sa sobrang taas na high tide. Kaya kung meron kayong plan na pumunta dito guys, mag-research muna kayo kung high tide ba o low tide para ma-sure nyo na makikita nyo yung sandbar kasi yun talaga yung pinaka-highlight dito sa island na to. Dumating na nga din pala yung pump boat namin. At kung i-rate ko nga pala yung experience ko dito sa Kalangaman Island is i-rate ko siya ng 8/10. Bakit nga ba 8/10 lang? Sobrang ganda naman dyan. Para kasi sa akin, kailangan talagang i-improve yung CR nila. Minsan kasi pag nauubusan ng tubig, hindi nakakapagbuhos yung mga tao. At alam nyo na yung makikita nyo pag hindi nakapagbuhos. Pero marami naman silang available na CR. Kaya pwede ka makakapagpili kung saan ka magsi-CR. Isang puntos naman is medyo warm kasi yung tubig. Sa sobrang init ng panahon, gusto mong lumangoy. Nung paglangoy mo, ang warm ng tubig, siguro dahil na din sa sobrang init ng panahon. Pero dun kasi sa likod ng bahay namin sa Liluan, ay kahit gaano pa kainit yung panahon ay sobrang lamig talaga ng tubig kaya napaka-refreshing talaga. Yan nga pala nakikita yung puting linya dyan, yan yung sandbar. Dito naman ipapakita ko sa inyo kung ano yung laman ng muron at saka paano sa kainin. Yung muron kasi para din siyang suman, kaso nga lang meron siyang chocolate flavor. So yung parang yung normal na suman tapos meron chocolate na suman tapos pinag-ikot-ikot lang siya ganun. Kaya naman itry nyo na, let it go. Sobrang tos nga pala ng tatlong mga pamangkin ko na yan. Iisa lang kasi yung year na pinanganak sila. Dadag ko na nga din pala kami dyan. Tapos sumalubong sa amin itong mga batang to, nanghihingi ng mga coins. Sabi nila magtapon daw kami ng pera, kukunin daw nila, ganun. Kaya naman, kami naman si Uto-Uto, let it go. Pero hindi na namin masyado silang pinakuha. Yung iba naming coins, binigay na lang namin sa kanila. Diyan naman sa part na yan, sumayaw sila kasi nagpop-up yung pump boat. Sobrang saya-saya nilang tingnan, sarap tuloy bumalik sa pagkabata. Tama, let it go. Grabe na talaga, pati pump boat hindi na pinalagpas, meron na ding pop-up. Tama, let it go. Ito nga pala yung Palumpon, Leyte, hindi pala sa Southern Leyte. Tama, mali, let it go. Ayan naman, ready na talaga kaming umuwi. Kaso hindi pa kami uuwi kasi dun lang kami makikitulog sa pinsan namin na nasa Basay, Samar. Kaya nadaanan namin tong San Juanico Bridge. Ang ganda-ganda niya pala tingnan sa gabi kasi ang daming lights.
Maya-maya nga lang at nakarating na kami dito sa bahay ng pinsan ko. Maliit nga lang yung bahay nila pero okay na yun kasi ang saya-saya talaga namin dito. Parang bumalik yung mga times na nag-reunion kami tapos siksikan kami. Makaka-relate talaga dito yung mga taga-probinsya pag nagre-reunion or may birthday yung lola at lola nila kasi ganito talaga kasikip yung tulugan. Hanggang dito na nga lang mga friends. Salamat!